First time namin pasukin ang Ligawasan Marsh sa Maguindanao del Sur. Pero sa di kalayuan, may sumilip. Hirap daw siyang maglakad nung una at nung galing siya dito, nagdudugo pa yung paa. Nakita natin, ito meron siyang mga ulcerations. Masakit ito. Sa paghupa ng tubig, nabubuhay ang isang kaharian. At dito, naglalabasan ang mga residente ng Bakawan. Uy, ito na. May gumagalaw. Payapa lang ang Ligawasan Marsh ngayong araw. Pero sa di kalayuan, may sumilip. Ilabas pater. Para sa ilang bantay ng marshland. Handang umatake kapag may banta. Pero paano kung hindi na niya ito magagawa? Dahil sa isang pasilidad na siya ngayon nakatira. First time namin pasukin ang Ligawasan Marsh sa Maguindanao del Sur. Pinakmalaking peatland o latian sa buong Pilipinas. Mga 15 minutes mula doon sa lugar kung saan kami sumakay ng bangkang to. Nating namin tong area, ilang hektarya yung tubig covered with flowers like this. Dalawang species ng buhaya ang nakatira dito. Ang Philippine freshwater crocodile at saltwater crocodile. Pero may banta ngayon sa Ligawasan Marsh. Sa tindi ng init, hindi ito kinakaya ng ibang buhay ilang gaya ng mga buhaya. Kaya bumaba sila sa mas malamig na bahagi ng Ligawasan Marsh. Ang iba, napupunta sa mga pasilidad matapos hulihin ng mga tao sa komunidad. Tulad na lang ng buhayang si Croaky. Sa loob ng 6 na taon, ang pasilidad na ito ang naging pangalawang tahanan ni Croaky. Si Quirino na ang naging kaibigan niya. Okay. Lagi lang daw sa ilalim ng tubig si Croaky. Binilikan namin siya para malaman ang lagay ng kanyang kalusugan. Pag dumadating ka, alam niya. Opo, talagang kung niya. Kung may pagkain ba, wala. Kanina, pagdating ko dito, narinig ko yung tunog niya, ginagawa niya. They create this noises na parang as if you're controlling your throat, no? Parang gano'n eh. And they create these sounds lalo na yung mga babies, no, as distress call to communicate with the other crocodiles around them na merong strangers, may intruders, or merong impending danger according to them. Para saan po ito? Para ipakain natin, para ipain. I'm just doing this kasi gusto ko sana siya lumabas dito sa kanyang pool. And makita natin yung katawan. Ayan yung uso, oh. Lumabas na ilong, yung snout. Yung mata nakalabas na, oh. Oh, yan. Almost around 30 years old. Very slim yung kanyang katawan. These crocodiles, they adjust
to the environment, kung available food, enclosure. So all these factors contribute dun sa kanilang growth, no? Ang ibang bayan sa Pilipinas, madalas ring mapadpad ang mga buwaya sa lugar ng mga tao dahil sa pagkasira ng natural nilang tirahan. Lubog-lutang po. Tapos po ay nakita ko po yung kanyang tusok-tusok po. Lambat po nila. Tapos? Inahon na ho nila sa tubig nung nalambat na po. Wala naman tayong recently na itatala na saltwater crocodile dito sa Mindoro. So nakilala natin si Usman, isang saltwater crocodile, no? Probably around 5 to 6 years old. Approximately yung haba niya around 5 to 6 feet and bata pa. We want to find out kung ano talaga yung condition nito ni Usman. For us to be able to do that, we have to catch him and examine him further. Dahil sa kawalan ng mga facilities like rescue centers in areas like Mindoro, itong Gene Pool Farm kasi ang nagsisilbing parang temporary rehabilitation center ng Mindoro. So yung mga hayop na nako-confiscate nila from other areas, sometimes including Mimaropa, dito dinadala para dito i-rehabilitate. Kasama na dyan si Usman. Maganda naman yung pangangatawan nito ni Usman, no? Hindi siya payat kahit ilang linggo na siyang dinala dito at hindi siya masyadong kumakain. They can live for weeks and sometimes months without eating. Hirap daw siyang maglakad nung una at nung dalhin siya dito, nagdudugo pa yung paa. Nakita natin, ito meron siyang mga ulcerations dito sa kanyang paa, no? Ayan, sugat. Talagang labas pa yung laman, but it looks like it's already healing. Masakit ito. Ayun kasi yung ginagamit nila sa paggapang, no? Kung magaspang yung flooring na kanyang pinagagapangan, hindi lang dyan sa harapan, pati dito sa likuran, meron siya. Yung sa likod kasi, mas makapal yung balat niya. Ito, mas malaki kasi yung sugat dito eh. Ibig sabihin, ito yung una niyang inaganon para sa kanyang paggalaw. Oh, tinali din siya, oh. Medyo mahigpit yung pagkakatali sa kanya, kawawa naman. Look at this. Ayan, oh. Medyo masyadong mahigpit. Tinignan natin yung kanyang mga sugat, ginamot natin, binigyan natin siya ng mga vitamina, antibiotics para mas mapabilis yung paggaling niya. Walang bawas ang scutes ni Usman. Ito yung tinatawag ng scutes, the dorsal portion of the crocodile's skin towards the tip of the tail. They use the scutes for identification. So binabawasan nila para it corresponds to a certain number. Ito na yung magiging identification nila hanggang sa tumanda sila. Ito, si Usman, wala. Pinuslit siya. Maliit na maliit pa before palagyan ng scutes. Or na-hatch sa labas. Nakuha siya as egg, no? Or galing siya sa wild. So ito yung lugar na sinasabi nakita ng mga bata yung buwaya. Malalim po dito hanggang dibdib po dito. Ay di yung mga bata ang tawag po sa akin, Kap, tulungan nyo kami din may nahuli kaming buhayan. Nung sumigaw siya, sabi buhaya, buhaya. Hindi kami naniniwala kasi hindi naman kami nakakita dito ng buhaya. Kung alam natin na mayroong ganitong klaseng hayop dito sa ganitong lugar, more or less, meron tayong awareness. Ang mga buwaya, tulad din ng Rocky at Usman, oras na alisin sa natural nilang tirahan, mahihirapan ng makabalik. Pero pwede tayong matuto sa kwento nila. Ang irespeto ang buhay at tirahan ng bawat isa. Walang patid ang pagdaloy ng tubig sa bakawang ito. Sa paghupa ng tubig, nabubuhay
ang isang kaharian. At dito, naglalabasan ang mga residente ng Bakawan. Mula sa puno, abala maghanap ng almusal ang Northern Palawan Tree Squirrel o bising kung tawagin. Patalon-talon, hanggang sa nakahanap siya ng puno ng nyug. Pero mukhang malaki masyado sa kanya ang buko. Kaya naghanap siya ng ibang makakain. Habang ang mga ibon sa paligid, pinagmamasdan lang ang makulit na squirrel. Pinili ng bising na bumaba sa ugat ng bakawan. Pero habang nag-iikot, nakita niya ang isang greater kokal, isang uri ng omnivore na ibon, at mukhang nakahanap na siya ng almusal. Nakatiempo ito ng isang maliit na ahas. Gamit ang kanyang tuka, iniipit muna niya ito para di na makagalaw. Weak flyers ang greater kokal. Kadalasan sa lupa sila naghahanap ng mga kain. At meron siyang naispatan. Ang bising na abala sa pagngat-ngat ng nahulog na bunga ng bakawan. Kaya pinasok niya ang bakawan. Pero nakaramdam ang bising. Agad itong nagtago sa ugat ng bakawan. Nang hindi makita ang bising, umalis na ang kokal. Habang ang bising sinisilip kung nandyan pa ang kokal, umakyat na lang siya sa puno at doon nagpatuloy manginain. Sa maputik naman na bahagi ng bakawan, may isdang hindi lang pantubig dahil nabubuhay rin sila sa lupa. Kapag low tide, agad silang lumalabas sa kanilang lungga. Mabilis silang mapansin dahil sa kanilang pagtalon at maliksing kilos. Madalas din na nakakapit lang sila sa mga bakawan. Bioindicator ng isang malusog na mangrove forest ang mga mudskipper. At sa tuwing naguhukay sila, napukultivate nila ang mudflats para mailabas ang mga nutrients mula sa ilalim ng putik. Ang bakawan ay isang uri ng puno o shrub na tumutubo sa tropical coastal swamp. Dito nangingitlog ang mga hayop tulad ng isda at para sa ilang hayop, ito rin ang lungga at hunting ground. Masasabing isa ito sa malaking komunidad ng mga wildlife. Kung saan nakatira ang isa sa mailap at mahiyaing hayop. Matagal na namin silang hinahanap sa wild. Para makita sila, nag-set up kami ng camera trap. Nandito tayo sa isang habitat ng mga pinaka-shy type na mammal. Yung Asian clawed otter, ito yung kanilang habitat, usually mga bakawan. And napakahirap nilang i-document. So, ang solusyon, maglalagay kami ng camera trap and you will see their natural behavior. Sa bakawan ng Puerto Princesa, nagsisimula maging aktibo ang karamihan ng buhay ilang tuwing low tide. Pero ang isa sa inaabangan ko, ang Asian small-clawed otter o dungon. Native sila dito sa Palawan.
Maraming beses na rin namin sila hinahanap sa wild. Pero bibihira sila magpakita. Kaya naglagay kami ng camera trap. Pagkatapos ng isang araw, okay, binalikan natin itong lugar kung saan ito daw yung habitat ng mga dungon. So we'll see kung yung mga camera trap na sinet up natin dito ay nakakuha ng mga footage ng mga dungon o yung mga otters. Napansin kong may mga bakas. Ayan o, parang may mga babies. Liliit ng mga footprint. Ito o. Ito yung hind legs. Ito yung mga front. So may mga dumaan dito ng mga otters. Base sa mga maliliit na yan, mga babies yan. Oras na para tignan ang camera trap. Uy! Kadalasang nocturnal ang dungon. Kaya sa kuha ng camera trap, makikitang patawid-tawid sila dito. Ang di ko inaasahan ay nagpakita din sila sa umaga. Isda at talangka ang kanilang diet. Uy, oh my God, meron nga. Ang cute, grabe. It's like they know na may camera sa ano nila, no? Sa harap nila kasi parang tinitignan nila eh. Siguro nagbi-blink to ng red. Ayun, oh, bumalik. They look so healthy, ha? And they are males, mga lalaki itong mga nag-explore. Nasaan kayo yung mga bata? Maraming beses na rin daw na may napapadpad na otter sa mga kalapit barangay. At karamihan sa kanila, mga bata pa. Kuha sa video na ito ang isang batang dungon na hinahanap ang kanyang magulang. Hindi naman ito kinuha ng mga tao. Agad din nila itong binalik sa natural nilang tirahan. Kung masyado pang maliliit ang dungon, inire-report ito ng mga residente sa Palawan Council for Sustainable Development or PCSD para ma-rescue. May tuturing na excellent bioindicator ang mga dungon. Ang kanilang presensya sa lugar ay indikasyon ng isang malusog na mangrove ecosystem. Kabilang sila sa endangered species dahil sensitibo sila sa pagbabago at pagkasira ng kapaligiran. Tinatawag din silang ecosystem engineer dahil ang kanilang lungga ay nagiging tirahan ng iba pang mga hayop. Sa taas ng puno ng bakawan, may isang residente na nagpapahinga. Ang mangrove snake, isang mildly venomous na ahas. Halos buong araw nasa taas lang siya ng puno para magbask at bababa kapag maghahanap ng pagkain. Sila ang taga-control ng populasyon ng birds, reptiles at small mammals tulad ng daga na pwedeng maging peste sa lugar. Ang mangrove forest ay nagsisilbing panangga sa mga bagyo. Tirahan din sila ng mga threatened species. Sa buong Pilipinas, Palawan ang may pinakamaraming mangrove forest cover. Kapag nawala ang mangrove forest, malaki ang tsansa na maapektuhan tayo ng mga paparating na malalakas na bagyo at pagguho ng lupa. Na-appreciate nila na hanggang ngayon may mga ganitong wildlife na abot tingin lang ang nakikita nila na nandyan na sila. Every day, if you see this one, tas one day mawawala na lang sila, syempre nakaka-alarma yung ganong sitwasyon. Hindi lang kagubatan at karagatan ang kailangan natin protektahan, kundi pati na rin ang mga bakawan. Dahil kapag nasira sila, posibleng mawala rin ang mga buhay ilang na nakatira rito. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato, o si Doc Forts Resio, Born to be Wild.
Kasaksihan ng buhay sa kalikasan.